At ngayon ay nasa lesson 1 na tayo ng ating pag-aaral. At ang focus natin ay ang chapter 5 verses 1 to 4. At ang lesson 1 is the qualifications of an earthly high priest. In the Old Testament, hindi lahat ay maaring maging high priest. Ang pagiging high priest ay isang banal na tungkulin na mayroong mga qualifications and responsibilities na mismo ang Diyos ang siyang nagtakda nito. So kung papapansin natin, last week ay tinignan natin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang great high priest. Yun ay preparation para sa chapter 5, especially in verses 5 up to the following verses. Dahil ang verse 1 to 4 ay nakafocus siya sa earthly high priest. At ipinakita niya muna rito sa verses 1 to 4 ano ang katangian ng high priest, ano ang ministry ng high priest, ano ang kanyang mga gagawin, ano ang kanyang kalalagayan. So sa pag-aaral na ito ay titignan natin na ang high priest na ito ay mayroon siyang nagkakasala siya, nagkukulang siya, meron siyang mga kahinaan at hindi siya katulad ng ating Panginoong Hesus. Ng ating Panginoong Hesus ay perfect at ang kanyang ginawa ay tapos na at hindi na kailangan pang ulit-ulitin, hindi katulad sa Old Testament. Kaya basahin natin ngayon ang Hebrews chapter 5 verses 1 to 4 sa Tagalog. Ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Verse 4, hindi maaring makamtan ninuman sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari, sapagkat ang Diyos mismo ang humihirang sa kanya na maging punong pari tulad ng pagkahirang kay Aaron. So anong ibig sabihin? Ano ang interpretation ng verses 1 to 4? Dito sa verses 1 to 4, uunahin natin, titignan natin rito kung ano ang mga qualifications and responsibilities ng high priest in the Old Testament. Number 1, chosen from among men. Verse 1a, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao. So dito sa 1a, ipinakita niya muna kung ano ang identity ng isang high priest. Dahil ang sabi ng Bible, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao. Siya ay isang human representative. So hindi pinili ng Diyos ang mga angels para i-represent ang humankind. Hindi ito isang supernatural being. So dahil tao mismo ang earthly high priest na ito, so naiintindihan niya ang kahinaan ng isang tao. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng isang tao. So ipinapakita mismo ng priesthood ay nangangailangan ng tinatawag na identification sa mga taong kanyang nire-represent. Balikan natin ang 1a. Sabi niya, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao. So galing mismo sa bansang Israel. So hindi sila kukuha ng high priest sa labas ng bansa, hindi sila kukuha ng ibang lahi. In Mosaic law, ang pwede lang na maging high priest ay mula sa lahi ni Aaron. Hindi pwedeng kumuha sa ibang tribo. Sa tribo lamang ng Levite, then pagkatapos sa Levite na yon, sa family lamang ni Aaron. Hindi sila pwedeng kumuha ng ibang tribo kahit siya ay isang Israelita, kailangan mula lamang kay Aaron.
Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita in verse 1a. Hindi lamang yon. Nung sinabi niyang ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao, nire-represent niya mismo ang buong Israel. So ang kanyang ministry ay nakafocus sa spiritual welfare at worship ng buong bayan. So yun ang kanyang focus. Pangalawa, appointed to act on behalf of men in relation to God. Siya ay itinalaga upang kumatawan sa tao sa harapan mismo ng Diyos. Tingnan natin sa verse 1b, pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Kanina, nakafocus sa identity ng high priest. Ngayon naman, nakafocus sa kanyang ministry. Nire-represent niya mismo ang buong Israel sa harapan ng Diyos. Hindi lamang yon. Siya mismo ay nagseserve sa presence ng Diyos. So ang paglilingkod ng high priest, ito ay priestly ministry, hindi siya civil at hindi rin siya political leadership. Kaya makikita na natin kung ano ang focus ng high priest. Hindi ang politics, hindi sa civil, kundi ito ay priestly ministry. Pangatlo, offer gifts and sacrifices for sins. Verse 1c. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So kanina ipinakita ang kanyang identity, then pagkatapos ang kanyang ministry, ngayon naman ang kanyang chief duty. Okay, tingnan natin ha. Sa 1a, verse 1a, ang kanyang identification. Sa verse 1b, nakafocus sa kanyang ministry. Sa verse 1c, nakafocus ngayon sa chief duty. Ano ang chief duty ng high priest? Ang sabi ng Bible, siya ay maghahandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, ito makikita na natin yung paghahandog ng bulls, paghahandog ng mga kambing, paghahandog ng mga tupa. Itong mga sakripisyong ito mismo ang ginagawa ng high priest. So ito ay pinapatay, then kukunin ang blood, and once a year siya ay pumapasok sa Holy of Holies. Yun ay sa Day of Atonement para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So ang ginagawa mismo ng earthly high priest na ito, ang fino-foreshadow nito ay ang ating Panginoong Jesus. Kasi siya ang katuparan ng Old Testament high priest. So ito ay isang larawan ng mas dakilang bagay na darating. So yung sacrifice na tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi ko, fino-foreshadow nito. Kasi sa Old Testament, yearly nila ito ginagawa, but in the New Covenant, in the New Testament, minsan lang yun ay sapat na. Hindi na kailangang ulit-ulitin pa, hindi ito taon-taon. Dahil ang sacrifice ni Christ ay perfect. Ang sacrifice ni Christ ay sapat na. At hindi siya nagtatakip ng kasalanan, kundi naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Pang-apat, deals gently with the ignorant and wayward. So ano ba ang dapat na maging attitude ng high priest? Ulitin ko, ang focus rito ay doon sa Old Testament earthly high priest. Ito ay makikita natin ang kaibahan ng high priest sa Old Testament at ang ating Panginoong Jesus. So ano ang sinabi ng kanyang salita? Verse 2. At dahil tao rin siya, tulad natin, na may mga kahinaan. So maliwanag na ang earthly high priest in the Old Testament, nagkukulang siya, nagkakamali siya, nagfe-fail ang taong ito.
Bagaman nire-represent niya ang Diyos, bagaman siya ay representative ng humankind, humaharap siya sa presensya ng Diyos. Once a year, pumapasok siya sa Holy of Holies. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, tao pa rin siya. Nagkukulang, nagkakasala, nagfe-fail. Kaya makikita na natin kung ano ang kanyang maging attitude. Mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. Ano ang kanyang attitude? Nandoon ang compassion. So ang high priest dapat compassionate siya. Magkaiba ang compassion sa pagiging konsentidor. Ang high priest, siya ay mahabagin, siya ay maawain. Ang kanyang pagiging maawain ay hindi nangangahulugan na siya ay konsentidor. Ang pagiging maawain, ang purpose niyan, inilalapit niya ang tao sa Diyos. Ang pagiging konsentidor, hinahayaan mo magkasala ang tao, so hinahayaan mo siyang malayo sa Panginoon. Nakukuha po ninyo? So magkaiba ang ministry ng high priest na naroon ng compassion sa isang leader na konsentidor. Ano pang sumunod na sinabi ng kanyang salita? Verse 3, at dahil nagkakasala rin siya. So napansin niyo, doon sa verse 2, ipinakita na meron siyang mga kahinaan. Nagfe-fail siya. Dahil yun nga, siya ay tao. Ipinakita mismo ang weaknesses ng tao. At ilan ba sa inyo merong mga kahinaan? Pakitaas ang kamay. Maging ang strong na tao, meron pa rin siyang kahinaan. Maging ang mature na Christian, meron pa rin siyang kahinaan. And I tell you, nagkakasala pa rin kayo. Nagkakasala pa rin ako. Lahat tayo, kahit matagal na tayo sa gawain ng Panginoon, kahit matagal na tayong Kristiyano, nagfe-fail pa rin tayo. Nagkukulang pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Walang perfect na tao. Dito sa room na ito, ni isa walang perpekto. Liban na lang kung perpekto ang pangalan mo, pero hindi ka pa rin perfect. Ang verse 2 to 3 ay pagpapakita na bagaman itong high priest na ito, siya ang human representative o representative ng Israel, nagkakasala pa rin siya. Kaya ang sabi rito, kailangan niyang maghandog. Hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. So, ang kanya pag-o-offer, pagpasok niya sa Holy of Holies, dala-dala niya ang blood ng hayop. Yun ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita at sa kapatawaran din ng kanyang kasalanan. So, hindi lang para sa bansang Israel, kundi para rin sa kanyang sarili. So ano ang pinapakita nito? Ipinapakita na sa Old Testament priesthood, ang high priest ay hindi siya perfect at nangangailangan siya mismo ng atonement. Nangangailangan din siya ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya sa Day of Atonement, hindi lang ito para sa mga Israelita na kanyang nire-represent, kundi maging mismo sa kanyang sarili. Panglima, called by God. Siya ay tinawag ng Diyos. Verse 4, hindi maaring makamtan ni numan sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari, sapagkat ang Diyos mismo ang humihirang sa kanya na maging punong pari tulad ng pagkahirang kay Aaron. So, hindi siya ang nagtalaga sa kanyang sarili. Hindi niya sinabing, ako, Lord, ang tawagin mong maging high priest. Walang sino mang maaring kumuha ng tungkulin ng high priest para lamang sa kanyang kagustuhan or ambition. Hindi dahil sa ma-impluwensya ang kanilang family, hindi dahil sa mayaman sila. Ang panawagang ito ay galing mismo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang humihirang. Yun ang sinabi roon. Ang Diyos ang humihirang. So, ang mayroong karapatan na pumili at maglagay ng high priest, hindi si Moses, hindi ang sinuman, kundi ang Diyos lamang. At ano ang pattern? Ang sabi rito,
tulad ng pagkahirang kay Aaron. So si Aaron ang unang high priest sa Aaronic priesthood sa Israel. At siya lang talaga ang lehitimong high priest sa Israel dahil si Lord ang siyang pumili. Babalik ulit tayo sa sinabi ko, hindi sa ibang tribe, hindi rin sa ibang bansa, kundi mula lamang sa lahi ni Aaron. So ipinapakita rito na ang high priest ay isang banal na tungkulin na ang Diyos mismo ang siyang nagtatag nito. Kaya walang pwedeng umangkin ng calling na ito. So yun ang interpretation niya. At ano naman ang principle mula sa 5 punto na ating pinag-aralan. So ngayon, naintindihan na natin kung ano ang interpretation ng verses 1 to 4 at hinati natin ito sa 5. At mula sa 5 na interpretation na ito, ano naman ang makukuha nating principles? Number 1, God uses human servants. Si Lord ang siyang pumipili kung sino ang kanyang gagamitin para sa kanyang gawain. Isang halimbawa, si Moses. Si Moses, hindi siya perfect na tao. At nung tinawag siya ng Panginoon at the age of 80, doon sa Exodus, ano ang sinabi mismo ni Moses? Nung sinabi ng Lord sa kanya, Moses, tinawag kita para i-deliver ang aking bayan mula sa Egypt. Ang sabi ni Moses, Lord, hindi ako magaling magsalita. Send someone else. Iba na lang, Lord. Pumili na lang kayo ng iba. Huwag po ako. Hindi po ako mahusay magsalita. Hindi po ako magaling magsalita. Hindi ako singgaling ng iba dyan, Lord, na magsalita. Send someone else. Pero siya'y pinili ng Diyos. Sino pang halimbawa dyan? Walang iba kundi si Gideon. Sa kanilang tribo, ang kanilang family ang pinakamahina. At sa kanilang family, siya ang pinakamahina. At isang araw, naggigiik ang taong ito sa ilalim ng ubasan. At nagsend ang Lord ng angel. At anong sinabi mismo ng Panginoon? Mighty man of valor. How come na maging mighty man of valor ang taong ito? Siya ay naggigiik sa ilalim ng ubasan. Nagtatago ito, natatakot siya sa mga Midianites. How come na siya ay mighty man of valor? Maring sasabihin ni Gideon, Lord, maring narong address ka. I tell you, hindi nagkakamali si Lord. Tinawag siya ng Panginoon na isang magiting na sundalo. Pero anong sinasabi ng marami? Siya'y duwag, siya'y mahina. Pero ginamit ng Diyos ang taong ito para talunin ang Midianites. Si Paul, isang dating nag-uusig sa church ng Panginoon. Siya ang nagpapatay kay Stephen. Isa siya sa mga utak sa pagpapatay kay Stephen. Ang unang namartir na Kristiyano. Pero nung ginawa ng Lord, ginamit niya ang taong ito. At maraming mga taong nanumbalik sa Panginoon at maraming naiplant na church. So anong ibig kong sabihin? Ang mga taong ito hindi perfect. Hindi sila perfecto. Sila ay mga ordinaryong tao, pero tinawag sila ng extraordinary God. Ang Diyos ang siyang tumawag sa kanila at ginamit sila ng Panginoon sa mga dakilang bagay. Kaya ang Diyos ang siyang gumagamit sa mga tao for His glory. Second principle, God establishes His representatives. So si Lord ang siyang pumipili. Sino ang kanyang tinawag? Si Jeremiah. Anong sinabi ng Lord kay Jeremiah? Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, tinawag na kita bilang propeta ng mga bansa. So, hindi si Jeremiah ang pumili sa kanyang sarili. Bago pa lang siya ipinanganak, itinakda na siya ng Diyos bilang propeta sa mga bansa. Yun ang sinabi ng Bible in Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10. So, hindi pinili ni Jeremiah ang kanyang sarili at hindi niya sinabing, ako'y magiging propeta.
Hindi, sabi ng Lord, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. So dito na natin makikita na hindi ito isang self-appointed, kundi ito mismo'y panawagan ng Diyos. Sina Moses, sina Aaron, sina Jeremiah, ang mga apostles, even Paul. Si Lord ang tumawag sa kanila, si Lord ang nagtalaga sa kanila. So ang ministry, hindi siya inaangkin, kundi pinagkakatiwala ito ng Diyos. Hindi yung basta gusto kong maging pastor, hindi ikaw ang tumawag niyan, si Lord ang tumatawag, si Lord ang pumipili. Kaya nga ang tunay mismo na spiritual authority ay nanggagaling mismo, hindi sa titulo, hindi sa position, kundi sa tawag ng Diyos. At kailangang sumunod naman din ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Pangatlo na principle, sin requires atonement. Ang kasalanan ay kailangan niya mismo ng pagtutubos. Tandaan ninyo, ang kasalanan ay napakaseryoso. Bakit? Dahil banal ang Diyos. Dahil matuwid ang Diyos. At ang kasalanan ang siyang sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos. Kaya kung babalikan natin ang Old Testament, in Genesis chapter 3, nung nagkasala si Adam and Eve, makita na natin doon ang paglayo ng tao. At ang tao gumawa mismo ng paraan para mawala yung kanyang guilt, yung kanyang shame. Ano ginawa ni Adam and Eve? Gumawa sila ng kanilang sariling way para mapagtakpan ang kanilang kahihiyan. Sa papaanong paraan? Kumuha sila ng mga dahon ng igos at tinakpan nila ang kanilang katawan. Nawala ba ang guilt? Nawala ba ang shame? Hindi pa rin nawala. Pero makita na natin doon ang provision ng Diyos in Genesis chapter 3. Ang sabi ng Bible, dinamitan ng Diyos si Adam and Eve ng balat ng hayop. So doon pa lamang sa Genesis, mayroon ng pagtitigis ng dugo, mayroon ng sakripisyong naganap. Ang nag-provide, hindi si Adam and Eve. Ang nag-provide, walang iba kundi ang Diyos. At yun ang sinabi mismo ng kanyang salita in Genesis chapter 22. God will provide. Ang context doon, si Lord ang nagpo-provide mismo ng sacrifice. Na itinuturo nito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi ang tao ang nag-provide para mapatawad ang kanyang kasalanan, kundi ang Diyos ang nag-provide ng sacrifice para malinis ang kasalanan natin. At yun ang sinabi mismo ni John the Baptist. In John chapter 1 verse 29, masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ay isang napakalaking, napakahalaga para sa atin na mga mananampalataya. Bakit? In the Old Testament, ang blood ng lamb, ang blood ng bulls, hindi siya nag-aalis ng kasalanan. Nagtatakip lang siya ng kasalanan. Kaya nga, ang Old Testament ay kulang. At yearly nila itong ginagawa dahil hindi siya sapat. Pero ang New Testament, ang ating Panginoong Hesus, ay sapat na. Ang kanyang sakripisyo ay sapat na. Hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Kaya nga, babalik ulit tayo sa sinabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nabanggit ko sa inyo kanina na ang sacrifices sa Mosaic Law, ang fino-foreshadow nito ay ang sacrifice ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag dito sa point number 3, kailangan ng pagtutubos. Kailangan ang kasalanan ay matanggal, mapatawad. Kaya mula mismo sa Genesis hanggang dito sa Book of Hebrews, maliwanag ang mensahe. Ano ang mensahe doon? Ang kasalanan ay mayroong kabayaran at nangangailangan ng atonement. Pangatlo, compassion is essential in ministry. Hindi pwede sa high priest ang maging konsentidor.
Hindi rin pwede sa high priest ang maging judgmental and critical. Kasi ang sabi ng Bible, meron din siyang kahinaan. At ang sabi ng Bible, siya rin ay nagkakasala. At dahil doon, nauunawaan niya ang kahinaan ng mga tao. Kaya hindi siya magiging critical sa mga taong ito. Kaya sa ministry ng high priest, kailangan siya ay compassionate. Na kung saan, na doon ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit sa bayan. Ang isang spiritual leader kailangan ng compassion. Hindi pwedeng mawala ang compassion. Tignan niyo si Moses. Si Moses, hindi niya hinabol ang position. Actually nga siya na mismo ang nagre-reject sa kanyang sarili. Kaya nga sinabi niya, Lord, send someone else. Huwag na lang po ako, Lord. Iba na lang po mag-lead. Iba na lang po ang mamuno. Kaya kung mapapansin ninyo, sa 40 years na pagli-lead ni Moses sa mga Israelita, pag nagkakasala ang mga Israelita, anong sinasabi mismo ni Moses? Kapag nagrereklamo ang mga Israelita, anong sinasabi ni Moses? Anong ginagawa ni Moses? Actually, si Moses namamagitan siya para sa bayan. Kasi mahal niya mismo ang mga Israelita. Hindi niya kinukonsinti ang mga taong ito. Mahal niya ang mga Israelita. Nandoon ang kanyang tunay na pagmamalasakit sa kanila. Kaya nga lagi niyang nire-request, Lord, patawarin mo po sila. Lord, samahan mo po kami. Lord, tulungan mo po kami. Kasi ang nasa isip niya, hindi ang kanyang sarili, kundi ang buong bayan. So yun ay mahalaga ang compassion. Panglima, God calls His servants. Ang tunay na ministry ay nagsisimula mismo sa tawag ng Diyos. Ngayon, kung pansinin ninyo, sa Hebrews chapter 5, verse 4, hindi si Aaron ang tumawag sa kanyang sarili. Ang Diyos ang tumawag mismo sa kanya. So, ang calling, hindi yan galing sa personal ambition, kundi mismo sa layunin ng ating Diyos. Kaya ano ang application? Ano ang makukuha nating practical application mula sa mga principles na ito? Number 1, serve God humbly. Hindi lahat tinawag na maging pastor. Pero anuman ang pagkakatawag natin, anyway, gusto ko maintindihan ninyo, lahat ng mga mananampalataya ay tinawag para maglingkod. Kung naalala ninyo noon ang aking nabanggit na process of calling, una doon, ang unang proseso, unang pagtawag ay ang call to repentance. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao para manumbalik sa Kanya. At lahat ng mga tumugon sa panawagan na yon, hindi doon nag-e-end. Hindi yung sasabihin mo, ligtas na ako, praise the Lord. Hindi doon nag-e-end. Susunod doon is call to serve. Tinawag tayo para maglingkod. Ngayon, sa paglilingkod natin, meron tayong 3 ministry, mga kapatid ko. Anong unang ministry? Ministry natin sa Diyos. Ito yung sa worship. So we know worship natin si Lord. Ang worship ay hindi lamang pagkanta. Isa sa way ng worship ay ang pagkanta. Isa yan sa mga expression natin. Ang pagkanta. Ang worship ay pagpapakita mismo ng pagsunod natin sa Diyos. Ang ating pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga ang sinabi ng kanyang salita, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng iyong buong lakas. So ang dinidemand doon, hindi kalahati kundi buo. Buo dapat ang pagmamahal natin sa Diyos. At hindi lamang ministry sa Diyos, kundi ang ministry natin sa ating kapwa mananampalataya.
So ano ministry natin sa kapwa mananampalataya? Ipanalangin natin ang isa't isa, palakasin natin ang isa't isa, paalalahanan natin ang isa't isa, ituwid natin ang isa't isa kung meron mang lumalayo sa Panginoon, kung meron man nagdi-drift away, kung meron man nagkakasala ng mga kapatid, sila'y tinutulungan nating maibalik kay Kristo. Kung mayroong kapatid na siya'y nagpapatuloy sa pagkakasala, siya'y ipapanalangin, siya'y i-reach out, ibabalik siya. Kailangan niya ng restoration. So yan ay ministry natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Pero hindi hanggang doon lang ang ministry natin. Hindi dapat hanggang inward looking ang church. Mayroon tayong pangatlong ministry. Ano yon? Ang ministry natin sa world. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, go and make disciples of all the nations. So, sa disciple making, nag-i-start lahat yan sa going. I-reach out ang lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kailangan nating i-share, ituro ang mabuting balita. Yun ang sinabi ng Mark chapter 16. So ang lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang ang ministry natin ay sa Diyos, sa kapwa mananampalataya, kundi sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Kaya mahalaga na mag-reach out tayo. Lahat na maging ang ating mga oikoses, pag sinabi nating mga oikoses, ang mga kapamilya natin, mga katrabaho natin, o kaopisina natin, mga kaklase natin, kapitbahay natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anakan natin. That is our oikoses. I-reach out natin sila. I-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang tunay na pagmamahal, maipapakita yan sa pamagitan ng pagtuturo natin ng mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay. Kasi, ang buhay natin ay hindi hanggang dito lang. Mayroong kabilang buhay. Hindi sapat na maging mabait ang isang tao. Hindi sapat na maging reliyoso ang isang tao. Kailangan niya mismong manampalataya kay Jesucristo upang siya ay maligtas. Ulitin ko mga kapatid, mayroong buhay pagkatapos ng buhay na ito. At yun ay walang hanggan. Kaya marami pa tayong pagkakataon at huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito na i-share ang mabuting balita sa ating family. Kaya nga, mag-start na tayo mag-reach out. Amen? Mag-start na tayo mag-outreach at simulan natin sa ating mga oikoses. Maaaring sasabihin nyo sa akin, sa mga baguhan, Bishop, paano, ano pong i-share ko? Dito po sa New Life, ine-equip namin kayo, tinetrain namin kayo, kaya maganda, meron kayong mga small groups. Meron tayong halos 200 na small groups na kung saan nagaganap yan from Monday to Saturday, kung saan tinuturuan kayo, ine-equip kayo, ine-encourage kayo, bini-build up kayo, at syempre tinuturuan kayo na mag-reach out din. Amen po ba? So nakita na ninyo kung ano ang ating ministry natin sa Lord, ministry natin sa kapwa mananampalataya, at ang ministry natin sa world. Ngayon ganito, balik tayo sa statement ko kanina na hindi lahat tinawag na maging pastor. Mayroong mga trabaho na hindi nakikita ng marami. Hindi siya obvious. Pero hindi ibig sabihin na walang halaga yon. Minsan kasi nasa tingin natin, ikaw naman dapat dun lang ako sa harap para kapansin-pansin. Sa Panginoon, ang kanyang tinitingnan, ang katapatan ng tao. Tandaan ninyo, ang panawagan natin ay grace ng Lord. Hindi tayo naglagay ng ating sarili. Yan ay grace ng Lord sa atin. Hindi tayo pumili sa ating sarili, si Lord ang pumili. Yan ay grace ng Lord. Babalik tayo ulit dun sa sinabi mismo na kanyang salita in Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10, na sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong nanay, pinili na kita bilang propeta ng mga bansa. By principle,
itinuturo roon na ang pagtawag ng Diyos ay hindi sa tayo ang pumili sa ating sarili. Tandaan nyo, si Jeremiah, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Pinili na siya ng Diyos. So yun ay grace ng Diyos. So anuman yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, gawin natin ito na mayroong katapatan at mayroong kapakumbabaan. Kung nagiging successful ang ministry, ang iyong life group nag-go-grow, ang iyong outreach nag-go-grow, at namumultiply ito, nakakapag-reproduce ng mga disciple makers, huwag maging mayabang. Manatiling maging mapagpakumbaba. Kaya nga lagi yun ang ipinapaalala ko sa church na ito at sa buong New Life. Sa lahat ng mga churches ng New Life, lagi kong ipinapaalala ito sa lahat ng mga manggagawa at sa mga pastors na sinasabi kong huwag ninyong ikukumpara ang church ng New Life sa ibang church ng Panginoon. Dahil hindi naman ito usapang competition. Ito ay grasya ng Lord. So hindi dapat tayo nakikipagbardagulan sa ibang mga church ng Panginoon. Hindi dapat tayo nakikipag-compete sa ibang church ng Panginoon. Hindi dapat din natin chinichismis ang ibang church ng Panginoon. Huwag natin pakialaman yung mga problema nila doon sa loob ng church ng ibang mga churches ng Panginoon. Pamilya nila yon, sila mismo magsosolve nun. Wala tayong pakialam doon. Sila mismo may pamilya roon, so sila magsosolve, sila magtutulungan doon. Nakukuha po ninyo. Mahalaga na ipag-pray natin ang bang church ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang lahat ay dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya yun ang sinabi mismo ng Zechariah, all was done by grace alone. So matagumpay ang ministry, all was done by grace alone. Lumalago ang iyong life group, ang iyong outreach, maraming nare-reproduce ng mga leaders, yan ay grasya ng Lord. Huwag maging mayabang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging mayabang. Amen? Yan ay paalala maging sa mga magiging mga leaders pa ng New Life at sa mga magiging pastors ng New Life. Paalala ko po yan, huwag maging mayabang. Pangalawa, represent God well. Tayo ay representative ng Diyos. Ang sabi ng kanyang salita, tayo ay ambassador ni Christ. So nire-represent natin ang Panginoong Yesus, pero sana mag-behave tayo na maayos. Hindi sana tayo maging katitisuran. Kaya sa workplace natin, sa trabaho natin, kung saan man kayo nagtatrabaho, tandaan ninyo, hindi kayo Kristiyano dito lang sa church. Nung kayo nananampalataya kay Kristo, kayo'y Kristiyano. Kaya maging sa workplace, Kristiyano kayo. Sa family, dapat Kristiyano pa rin kayo. Nakikita si Christ sa buhay ninyo. Sa mga may asawa, sa husband, Kristiyano ka, so paano mo itrato ang iyong wife? Sa wife, paano mo itrato ang iyong husband? Sa parents, paano ninyo itrato ang inyong mga anak? Nakikita ba si Christ sa buhay ninyo? Sa mga anak na Kristiyano, paano kayo makitungo sa inyong mga magulang? Sa inyong mga kapatid, nakikita ba si Christ? Sa school, mga teacher, nakikita ba si Christ? Sa campus. Hindi dapat tayo konsentidor. Dapat makita si Christ sa mga estudyante. Nag-cheat ka ba dahil gusto mo magkaroon ng Latin honor? I-representa maayos si Christ. Saan man tayo naroroon, huwag niyong kalilimutan, ikaw ay Kristiyano. Sa social media, kumusta po ang ating social media? Ang ating IG, ang ating TikTok, ang FB, at kung ano-ano pa na social media dyan. Ang tanong ko, sa mga post natin, sa mga comments natin, sa mga nishare natin,
Nakikita ba si Christ? Na-honor ba si Christ? Nare-represent ba natin na maayos si Christ? Amen po ba? Babalik ulit tayo dun sa interpretation. Ano ang chief duty ng high priest? Ang kanyang ministry ay para sa well-being, spiritual well-being ng mga mananampalataya. I-lead sila sa Panginoon. Ang kanyang ministry ay hindi civil at hindi sa political leadership. So sa atin, lalo na ngayon divided sa ating nation, maaring meron kayong mga sinusuportahan na mga politicians. Ang tanong ko, nakikita ba si Christ sa inyo? Na kanino ang inyong loyalty? Mga kapatid ko, dapat maging sa social media, nare-represent natin na maayos si Christ. Hindi tayo nakikipagbardagulan dapat doon sa ating social media. Lalo na ngayon sa impeachment, iwasan ang mag-comment ng hindi maganda dahil tandaan ninyo, hindi natin alam ang buong story. Nakuha po ninyo? Ang pinakamahalaga talaga dyan, ang loyalty natin, hindi sa kulay. Red man yan, green o pink. Tandaan nyo, ang loyalty natin kay Christ. Amen po ba? Parang ang hirap ata mag-amen. Mahalaga na ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin natin sila. Pero pag nagpe-pray tayo, huwag tayong accuser, ha? Tandaan niyo kung sino lang ang accuser. Ang devil ang accuser. Kaya pag nagpe-pray tayo, hindi dapat tayo accuser. Baka pati mga kapatiran natin, nagawan lang tayo ng hindi maganda, nakapagsalita sila ng hindi maganda sa atin. Pagkatapos, pag nag-pray tayo, inaakusahan na natin yung ating kapwa. Hindi dapat ganun. Hindi tayo accuser. Ganito di ba? Minsan, Lord, si ganito, ginawa niya ako ng masama. Panginoon, gantihan niyo po siya. Pangit ugali niya, Lord eh. Kung pangit ugali ko, mas pangit ugali niya, Lord eh. Grabe ka na mag-akusa naman. Hindi dapat ganon ang mananampalataya dahil hindi naman tayo ang accuser ng brethren. Sino ang accuser ng brethren according sa Revelation? Si Satanas. So hindi ka naman representative ni Taneng. Alam na natin kung paano dapat tayo mag-pray. Amen? So pag ipinagpe-pray din natin, maging ang mga politician, ilapit natin sila sa Panginoon, hindi natin inilalapit sa Panginoon na akusahan sila. Kundi sila'y makakilala mismo sa Panginoon. Kasi yun naman talaga ang kailangan. At syempre, kahit saan, sa loob, sa labas ng church, si Christ ang makita sa ating buhay, ang bawat decision natin, ang ma-honor ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Pangatlo, trust Christ alone. Ilan sa inyo nagkakasala pa rin? Pakitaas ang kamay, lahat ng mga Kristiyanong nagkakasala. Ngayon, minsan, ang pakiramdam natin, kapag nagkasala tayo, ang una, kakusana, na ginagawa natin, lumalayo tayo sa Diyos. O kaya naman, ginagawa natin, katulad ni Adam and Eve, gumagawa ng paraan, ng sariling paraan, para mawala yung guilt at mawala yung shame. Ano ginawa ni Adam and Eve? Kumuha sila ng mga dahon, tinakpan nila yung kanilang katawan para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. Pero nawala ba ang guilt? Nawala ba ang shame? Hindi. And many times, ganyan ang ginagawa ng maraming mga tao. Ang ginagawa nila para mapagtakpan yung kanilang kasalanan at makalapit sila sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang good works. Sa pamagitan ng religiosity. Sinasabi nila, dapat maging prayerful ako para tanggapin ako ni Lord. Para mahalin ako ni Lord. Kailangan maging active ako sa church para mahalin ako ni Lord.
tandaan mo, bago ka nanampalataya sa Diyos, pinili na ng Diyos na mahalin ka. Sapat ang ginawa ni Kristo. Tignan niyo ang ginawa ng ating Panginoong Diyos kay Adam and Eve. Hindi naman si Adam and Eve ang nag-provide ng kanilang damit eh. Si Lord ang nag-provide ng damit na kanilang damit, ang balat ng hayop. Anong ipinapakita rito? Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi naman sarili nating righteousness. Ang righteousness ni Christ ay inimpute niya sa ating account nung tayo'y nanampalataya sa Kanya. So hindi yun nakuha sa good works. Natanggap natin yun nung tayo'y nanampalataya sa Kanya. So yun ay grasya ng Panginoon. Yun ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So ganito yun. Pag tayo nagkasala, finail natin si Lord, i-apply natin ang 1 John chapter 1 verse 9. Ko-confess natin ang ating kasalanan. At ang sabi ng kanyang salita, tapat ang Diyos na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi tinataboy ng Lord ang mga taong lumalapit sa Kanya. Hindi yung, ay anak, nabawasan ang aking pagmamahal sa iyo kasi nag-fail ka. Kasi naging matigas ang ulo mo, so nabawasan yung love ko sa iyo. Madalas ganun ang kaisipan natin. Ang sabi ng Bible, perfect ang love ng Diyos. Pag sinabing perfect ang love ng Diyos, hindi siya nag-grow. Hindi siya nadadagdagan, hindi siya nababawasan. Kasi kung nadadagdagan siya at nababawasan, hindi siya perfect. Pero perfect ang love ng Diyos sa atin. So bago pa lang tayo lumapit sa Diyos, pinili na tayo ng Diyos na mahalin. Eh di ba yun ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi sinabing, nung mabait na ang mga tao, minahal na ng Diyos ang tao, then ibinigay niya na ang kanyang bugtong na anak kasi mabait na sila. Ang konteksto niyan, nung sinabi yun ng Panginoon, ang kausap niya, alam niyo kung sino? Isang religious leader. Isang religious teacher, si Nicodemus. Kilalang tagapagturo ng salita ng Diyos. Ipinakita ng Diyos na hindi sa pamagitan ng pagiging relihiyoso at masunurin ni Nicodemus para siya masave. Hindi dahil sa kanyang pagsunod, kaya siya minahal ng Diyos. Ipinaunawa sa kanya ng Panginoong Hesus na siya ay makasalanan, pero sa kabila na siya ay makasalanan, pinili ng Diyos na siya ay mahalin. At dahil mahal siya ng Panginoon, gusto siya ng Diyos na maligtas. At matatanggap lamang yun, yung kaligtasan na yun, ang buhay na walang hanggan na yun, sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya yun ang sinabi sa verse 16 ng John chapter 3. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, ang kausap ay isang religious leader and teacher, kilalang tagapagturo sa buong Jerusalem. Amen. Kung yung isang relihiyosong tao, tagapagturo ng salita ng Diyos, ay makasalanan at kailangan niya ng kaligtasan, ipinapakita rito lahat ng tao, kailangan niya ng kaligtasan dahil siya ay makasalanan. Ngayon, lahat naman ng mga mananampalataya, nag-fail ka, nagkasala ka, nalayo ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pang-apat, show compassion daily. Kanina ipinakita ko sa inyo na lahat tayo nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang, nagfe-fail tayo. At sinabi ng kanyang salita na ang high priest
ay mayroong kahinaan. Ang high priest ay nagkakasala. Ito'y pagpapakita at itinuturo ng salita ng Diyos na ang mga mananampalataya hindi dapat maging judgmental and critical sa kanyang kapwa. Sinabihan ng Panginoong Hesus sa mga religious leaders. Ano kanyang sinabi? Nakikita ninyo ang muta ng inyong kapatid, pero ang beam na nasa mata ninyo, hindi nyo makita. Anong ibig sabihin doon? Itong mga taong ito, nakikita nila yung kaliit-liitan or yung napakaliit na pagkakamali ng kanilang kapwa, pero yung napakalaking kasalanan nila, ini-ignore nila. Sabi ng Lord, hypocrite. Alam nyo ba ang tawag sa mga artista that time? Alam nyo ba kung anong tawag sa artista nung panahon ng Panginoong Hesus? Hypocrite. Bakit? Kasi yung mga artista, di ba, kunyari, gumanap sila sa entablado, matapang sila, siga sila, pero possible, na doon lang yun sa entablado. Pero sa likuran nun, mahina, duwag. So meron mga artista na gumaganap na sobrang bait nila. Nakikita na marami, sobrang bait. Pero sa likuran nun, masama ugali. Kaya tawag sa kanila, hypocrite. Kaya pag nakakakita ng artista, wow, nandiyan ang mga hypocrite. Ngayon, ginamit ng Panginoong Hesus ito sa mga religious leaders. Nakikita ninyo ang muta ng inyong kapwa, pero ang napakalaking kasalanan ninyo, ang napakalaking beam, ang gatahilan na nasa inyong mata, hindi nyo makita-kita. So anong pinupunto ko rito? Ibig bang sabihin, hindi na natin paalalahanan ng ating kapwa? Hindi yun ang tinuturo ko. Hindi ba ibig bang sabihin, hindi na natin i-rebuke ang ating kapwa pag siya'y nagkakamali? Hindi yun ang pinopoint ko. Dahil tinuro ng kanyang salita na pag may nagkakamali, ilapit natin sila sa Panginoon, paalalahanan natin sila. Pero ang turo ng Galatia, sa Galatians chapter 6, kailangan pag tayo nagre-restore, nandoon ang gentleness, nire-rebuke natin yung ating mga kapwa, nandoon ang gentleness, nandoon ang love. Hindi ka judgmental. So ang point ay ganito, huwag maging hypocrite, huwag maging critical, huwag maging judgmental, huwag rin maging chismosa. Amen po ba? Dati noon, ang chismis ng mga bata kami pag mga magkakapit bahay, di ba, pag nagwawalis lang, di ba, umaga kasi, di ba, sanay magwalis, para hanggang sa magkalapit na yung magkapit bahay, ay, alam mo, so ganito, so, di ba, lalagay yung walis dito, nagkwentuhan na sila, talagang 3 oras na, nandun, di pa natapos yung pagwawalis sa buong bakuran. Pero ngayon matindi na, makabago na, through social media na. Minsan sa church, hindi na o-obvious yung chismis. Bakit? Nakatago sa salitang prayer. Ay, pag-pray natin si ganito. Nakita ko meron ka holding hands. Allah, dati ang ingay-ingay nito sa Facebook, ngayon tahimik na. Siguro buntis na yun. Pakialamera. Chismosa. Sa mga mananampalataya, hindi bagay ang chismosa, chismoso, judgmental, critical. Di bagay yun. Bakit? Kristiyano na tayo. Ano pakita natin? Ang compassion. Ulitin ko, ang compassion, hindi nangangahulugan na ikaw ay konsentidor. Kaya nga pag may nagkamali, kunyari sa mga life group ninyo, kausapin nyo ng sarilinan, paalalahanan ninyo, may lapit sa Panginoon. Ganon yun. Ganon dapat ang attitude natin sa ating kapwa. Amen po ba? Ang ilapit natin ang ating kapwa. Kaya sa church, hindi pwede na maging critical tayo. Hindi tayo pwede na i-chismis ang ating kapwa. Tayo'y magkakapatid sa Panginoon. At syempre, bilang magkakapatid sa Panginoon, dito sa New Life Family, syempre mahalaga yung pagmamalasakitan natin dahil tandaan ninyo, pamilya natin yan Hindi natin kukwento maging sa ibang church din. Ay, alam mo, yung kasama namin doon sa church, doon sa New Life, grabe, pangit ugali nun, grabe, pangit talaga. Sipin mo, sa ibang church mo ikukwento. Ang problema natin, sa loob ng church, atin lang yon, tayo magsosolve nun. Tama po ba?
Hindi pagkukwentuhan sa iba, may naikukwento sa iba't ibang church, hindi pwede yun. Kasi, tandaan ninyo, wala naman talagang perfect church. Okay. Parang sasabihin nyo, hindi na galing sa Lord yan. Okay. Tignan ninyo ang Galatia. Bakit sumulat si Apostle Paul sa Galatia? May problema sa church. Sa Efeso, sa Ephesian Church, meron ba problema sa Ephesian Church? Oo, meron problema. Kaya nga merong 1 Timothy and 2 Timothy. At merong Revelation. Kasama sa sinulatan doon, ang Ephesian Church. Meron ba problema sa Corinto? Ay grabe, matindi ang problema sa Corinto. Ang daming mga carnal Christians. Kaya naisulat ang 1 Corinthians. Mayroong division. Tignan nyo, maging si James. Meron ba problema sa loob ng church? Papansin niyo sa sulat ni James, mayroong favoritism sa loob ng church. So, ang tanong, perfect ba yung mga church na yon? Hindi. Kasi, tandaan ninyo, ang kaligtasan na natanggap natin, grasya ni Lord yan eh. Hindi naman sa good works natin. Kaya nga yung tanong ko kanina, na kung ikaw ay Kristiyano, yung tanong ko, nagkakasala ka pa rin ba? At umamin kayo na nagkakasala kayo. So, ibig sabihin, minsan, nakakapagsalita ka pa nga ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, dapat lagi natin pag-pray, Lord, mag-grow ako na mag-grow or lumalim ako ng lumalim sa compassion. Kasi alam nyo, pag compassionate ka, iba na yung pananaw mo, una sa mga kapwa mo mananampalataya, pangalawa sa mga hindi mananampalataya. Minsan ano trato natin sa mga unbelievers? Gusto natin na dapat umakto sila na katulad ng mga mananampalataya. Paano silang umaakto na katulad ng mga mananampalataya? Unbeliever nga yun eh. Tandaan niyo ang pagbabago, nung tayo nananampalataya kay Kristo, hindi naman nagsimula sa labas eh. Sa loob. Pero gusto natin na ganun umakto ang mga unbelievers. Kaya makikita na natin kung bakit napakahalaga ng compassion. So pag nakikita na natin itong mga unbelievers na ito, nakikita natin mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Na hindi sila kayang baguhin or hindi sila kayang iligtas na kahit magpakabuti pa sila, magpakareliyoso sila, hindi pa rin sila kayang iligtas noon. Kasi si Kristo lang makakapagligtas sa kanila at sapat ang ginawa na ni Kristo. So yun ang nagiging pananaw natin. Yun ang kahalagaan kung bakit sinabi ko kanina sa ating principle na essential ang compassion. Kaya mahalaga na mag-grow tayo na mag-grow sa compassion. So pag nakikita mo ngayon ang iyong kapwa, mananampalataya at hindi mananampalataya, nababago ngayon ang iyong pananaw dahil sa compassion. Kaya mga kapatid ko, mahalaga na kailangan mag-grow tayo na mag-grow or lumalim tayo ng lumalim sa compassion na ito na galing sa Panginoon. And last, honor God's calling. Anong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Anong panawagan mo? Una sa lahat, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tumugon ka na ba sa panawagan ng Diyos na maglingkod sa Kanya? Pag sinabi nating honor God's calling, una sa lahat, pinapakita dyan na pag tinawag ka ng Panginoon, alam mong meron kang panawagan talaga, susunod ka. At hindi ka magpo-procrastinate. Hindi mo siya i-ignore. Kaagad natutugon ka. Sabi ko kanina sa first service, hindi ko pinangarap ang maging pastor. Kailanman hindi pumasok sa isipan kong magpastor. Hindi ko pangarap magpastor. Kaya nung tinatanong ako ng isa sa mga anak ko, anong pangarap mo noon? So sinabi ko sa kanya lahat ng mga pangarap ko. Pero nung nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon noong December 1994, nabago ang lahat. Nabago ang lahat. At kaagad ako tumugon sa panawagan ng Diyos. So from 17 years old, at ako ngayon ay 49 years old, 32 years na po akong nagpe-preach. 32 years na akong nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi
Alam kong ito ang panawagan ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, hanggang kamatayan, sa iyong grasya, hanggat malakas ako, hanggat may boses ako, patuloy ko yung papangaral at ituturo ang iyong mga salita. Nang walang takot, nang walang pakikipagkompromiso, kailangan kong ituro ang iyong mga salita. Mga kapatid ko, ang tanong ko, ino-honor mo ba ang pagtawag ng Diyos sa iyo? Nakikita mo ba na isang napakataas na panawagan ang panawagan ng Diyos? Or nakikita mong ito ay isang istorbo sa buhay? Kung nauunawaan mo kung sino ang tumawag sa iyo at ang Diyos ang tumatawag, then ito ay isang napakataas na panawagan na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangan ng pagtugon kaagad. Ang tanong ko, tutugon ka ba sa panawagan ng Diyos? Nawa, tumugon ang bawat isa sa pagtawag ng Panginoon. Amen?